Magandang araw mga bata! Sa araw na ito ay may bago tayong aralin sa MAPE, Arts 5, Quarter 4, Week 7 na may paksang kasanayan sa paggawa ng paper mache jar. Narating mo na ba ang bayan ng Paete? Anong gawain ang kinagigiliwan at ipinagmamalaki ng ating mga kababayang nakatira sa lugar na ito? Halina at ating alamin. Sa aralin ito, inaasahan na ang mga bata ay maipakita ang kanilang kakayahan sa paggawa ng paper mache at ang kahalagahan nito sa buhay ng bawat Pilipino. Ang bawat lugar sa bansa ay may natatanging disenyo na nagpapakita ng kanilang kultura at tradisyon. Isa na rito ang Paete, Laguna na kilala sa paggawa ng taka o paper mache jar. Nagsimula ito ng mga ilangan ng dekorasyon sa simbahan na magaan kaysa sa kahoy upang hindi matanggal sa pagkakasabit. Ang industriya ng pagtataka ay isa sa mga lumalagong industriya sa tabing bayan. Paper mache jar. Kagaya ng paggawa ng mobile art at paper beads, ang paggawa ng paper mache jar ay isang mabisang paraan upang mapakinabangan muli ang mga lumang dyaryo at ibang uri ng papel. Maaaring itong gawing palamuti o dekorasyon sa ating tahanan at dekorasyong ginagamit sa mga pagdiriwang. Maaari rin itong mapagkakitaan. Ang iba't ibang hugis ng mga bagay na yari sa papel ay nabubuo sa pamamagitan ng form o suporta. Ang form o suporta ang nagsisilbing balangkas na kakapitan ng idinikit na mga pinunit na papel. Ang mga papel ay hindi ginugupit at sa halip ay pinupunit para mas kumakapit ito ng maayos. Ang paper mache ay isang uri ng gawaing sining na pinubuo sa pamamagitan ng pinagdikit-dikit na mga maliliit na piraso ng papel. Ito ay may tatlong dimension sapagkat ito ay may taas, lapad, luwang at karaniwang nakatatayo. Tungan ninyo ang mga halimbawang larawan. Mga kagamitan at pamamaraan sa paggawa ng paper mache jar. A. Mga kasangkapan. Form o suporta, balloon o iba pang bagay na pagdidikitan. Sandpaper o liha, malaking mangkok o planggana, brush, gunting. Mga materyales. Acrylic paint, manipis na karton, pandikit, masking tape, lumang dyaryo, at tubig. Pangatlong bahagi, pagsasagawa sa pagpapadikit ng mga papel sa form o balloon. Una, isa-isang ibabad sa pandikit ang bawat piraso ng papel. Ikalawa, ipadikit sa form ang bawat pirasong papel na naibabad sa pandikit. Ikatlo, ibilad sa araw pagkatapos na idikit ang mga papel at hayaang matuyo. Pang-apat na bahagi, paggawa ng bahaging ilalim at ibabaw ng jar. Una, gamit ang gunting, bumuo ng dalawang hugis mula sa karton. Ang isa ay bilog at ang isa ay parehaba. Ang may parehabang hugis ay i-roll. Pagtagpuin ang bawat dulo para sa bunganga ng jar. Ang hugis bilog naman ay para sa puwet ng jar. Idikit ang bawat hugis gamit ang masking tape. Ikalawa, alisin o paputakin ang balloon mula sa natuyong hugis. Ikatlo, idikit gamit ang masking tape sa dalawang karton sa ilalim at sa ibabaw ng natuyong hugis jar. Ikaapat, ulitin ang mga hakbang C o pangatlong bahagi ng hakbang. Panglimang bahagi, pagpapakinis at pagpipintura. Una, pakinisin ang natuyong hugis gamit ang liha.
Ikalawa, pinturahan ng acrylic paint kapag makinis na ang proyekto. Ikatlo, patuyuin at pinturahan muli kapag natuyo hanggang 2 beses. Gawain sa pagkatuto bilang 1. Hanapin sa larawan sa kanan ang tumutugon sa mga hakbang na nasa kaliwa. Isulat ang letra ng iyong sagot sa iyong kwaderno. Narito ang iyong pagpipilian. Narito ang mga katanungan. Una, maganda ng glue sa mangkok. Ikalawa, punitin ang mga lumang dyaryo at ibabad sa glue o pandikit. Ikatlo, ipadikit sa form ang mga strip ng lumang dyaryo. Tayo ay magwasto. Narito ang ating mga kasagutan. Sa unang bilang, B. Sa ikalawang bilang, A. At sa ikatlong bilang, C. Sana'y nakakuha ka ng 3 puntos. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Basahin at unawaing mabuti ang una, ikalawa at ikatlong bahagi ng mga hakbang sa paggawa ng paper mache jar. Gawin ang mga pamamaraan gamit ang mga materyales at kasangkapan upang makabuo ng nais mong disenyo sa iyong paper mache jar. Humingi ng gabay at patnubay sa mga magulang at guro. Ang rubric sa gawain ito ay matatagpuan sa ikalawang araw ng aralin sa bahagi ng pagtataya. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Basahin at unawaing mabuti ang mga katanungan. Sulat ang iyong mga kasagutan sa kwaderno. Una, maraming lumang papel sa bahay si Ronnie. Naisip niyang ipagbili ito, subalit naisip niya na maaari itong gamitin sa paggawa ng paper mache jar. Bukod sa nakagawa ng likhang sining si Ronnie, ano pa ang kabutihang dulot ng kanyang ginawa? Ikalawa, sa iyong nabuong gawain, anong mga pagpapahalaga at kasanayan ang naipakita mo? Ikatlo, para sa iyo, ano-ano ang magagandang asal na dapat taglayin upang maisagawa ang mga likhang sining? I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Sa unang bilang, bukod sa magsisilbi itong dekorasyon sa bahay, maaari ding itong ipagbili. Sa ikalawang bilang, ito ba ang iyong sinagot? Na ipakita ko ang aking pagiging malikain at pagkamatyaga sa paggawa ng paper mache. Sa ikatlong bilang, ito ba ang iyong isinagot? Sipag, tiyaga at pagiging malikhain dapat taglayin ng magsasagawa ng mga likhang sining. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Gamit ang mga kasangkapan at materyales, ipagpatuloy ang nasimulang gawain sa paggawa ng paper mache jar. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na nakapaloob sa ika-4 at ika-5 bahagi, humingi ng pamamatnubay ng mga magulang at guro. Sa pagtatapos ng gawain, gamitin ang rubrics sa ibaba. Narito ang rubrics para sa iyong pagmamarka. At dyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana'y marami kang natutunan. Please click on like, share, and subscribe button. Also the notification bell so you won't miss any of my videos. Thank you!